Sosyolohiya at siya rin po ang chairperson ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o CONTEN para ipaliwanag yung roadmap to higher education ng Rahiming Aquino. Magandang umaga at welcome sa lahat ng mga taga-mass media rito. Isang mapagpalayang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ramay namin, pakikilahok sa panawagan ng mga estudyante, mga dormers. Kasama na po ang mga guro na ngayon ang kanilang mga klase ay humigit kumulang na 58, 55, umaabot pa ito ng 60. Kadalasan ay hindi naman dapat umaabot sa ganyan. Kami pong mga miyembro ng kaguruan sa Congress of Teachers, Educators for Nationalism and Democracy ay nakikiisa at kinokondina ang nangyayaring kaligaligan, kalituhan at pagiging tuliro ng mga estudyante sa ating universidad. Inahamon ko kayong mga taga-mass media, pumasok kayo kahit sa ang kolehiyo o building dito na may mga classroom at ito ang sasabihin ko sa inyo, pupusta ako na makakakita kayo ng mga kwarto na may mga estudyante na akala mo ay nagkaklase sa labas ng classroom, ngunit hindi po sila nagkaklase sa labas ng classroom. Sila po ay mga underloaded students na meron mas bababa pa sa 12 units, 3 units, 6 units na wala pang nakukuhang mga kurso at asignatura dahil wala nang available slots at kung mabait ang guro, 55 na nagiging sardina sila sa loob. Ang UP po, ang dormitorio, kung meron si Noynoy na MRT, ang UP meron namang dorms. Ang dorms po ng UP ay sikat dahil sa surot. Okay? Ang surot po, kawawa yung mga estudyante natin, pero ito po ang sasabihin ko sa inyo. Kahit kailan, hindi po umangal, hindi nagalit, hindi nag-walk out ang mga taga-dorms dahil sa surot, dahil sa CR na barado, dahil sa tumutulong ceilings. Sila po ay nag-walk out ngayon, hindi dahil sa surot. Sila po ay nag-walk out dahil matitiis nila yung surot eh. Ito pong si Rod at itong si Mench ay nasa dorm pala ito at wala silang nakuha, no? Isang bangungot sa isang dormer na ikaw ay tumira sa dorm ng 2-3 taon at biglang isang araw na lang, isang umaga, malalaman mo na lamang na balita na ikaw pala ay pinalalayas na at pinaalis. At yun ay registration period. Wala ka kamag-anak dito sa Metro Manila, napakalayo ng iyong probinsya. Sinisisi ka pa kasi imbis na raw magbayad ka sa dorm, ang binabayad mo raw dapat sa dorm ay ipinaglo-load mo pa ng iyong cellphone. Samantalang itong cellphone na to, ginagamit ko ng scholar ng bayan niya upang sila'y makatawag sa kanilang mga magulang sa Mindanao at sa Iloilo, sa Bacolod at kung sa Bicol at kung saan pa. Sinisisi pa ang estudyante na sila pa raw ang hindi makabayad. Ito ay isang kabalituanan at nagpapakita lamang ng gaano kalala ang ating administrasyon, no? Kung gaano kamanhid, kung gaano walang malasakit, walang puso ang ating presidente at si Noynoy, ganun din ang ating administrasyon. Kung may malasakit ito, hindi na sana umabot sa picket, hindi na sana umabot pa si Rod doon sa sangkin na natutulog. Dapat sila ang lumapit, sila ang yumakap, umakay at gumawa ng paraan, ginawa ang lahat ng kurso at resources upang hindi umabot sa ganito. Ngayon, ang tanong natin, so hindi po pabebe itong mga dormers na ito, ha? Gusto lamang po nila ng simpleng dorm, makatulog lang, kahit nangayan lang eh. Yung iba nga dyan, walang ganyan. Nagtitiis sila sa masakit at masakit sa likod ng mga spring, no? Okay na sa kanila yun, hindi sila magpipikit. Pero tanggalan ko sila ng dorm, hindi lang magpipikit yan, magre-revolusyon yan. Kaya huwag natin sisihin ang ating mga estudyante, no, na nagdadrama lang. Oo, nagdadrama sila, pero yung drama niya, true to life. So, saan ba? Tanong natin, no? Ano ang pinagmumulan ng lahat ng kaligaligan, kalituhan na nangyayari sa UP ngayon? Ang pinagmumulan at pinagpugatan po niyan ay ang roadmap to public higher education. Saan po makikita yan? Nasa CHED website yan. Bakit mahalagang tukuyin yan? Dahil yan po ang mission, vision, goal na pinapatupad ni Noynoy. Kailan pinatupad? 2011. Sino nagpapatupad? CHED. So anong laman ito? Ito lang, simple lang. Rationalize. Anong ibig sabihin ng rationalize? Dahil may mga palpak na SUC staff, isasara yan. At pag sinara mo, ano mangyayari? Ang gagawin mo, pagsasamahin mo yung dalawang SUCs, mawawala yung isa. So yung mga nag-aaral sa isang probinsya na may accessible SUCs dahil walang kandidat daw, ay magpipiling kang lumipat sa iba pang probinsya o rehiyon para lamang sila makapag-aral. Imbis na bigyan ng subsidyo, bigyan ng scholarship ang teacher, pagandahin ang quality, bigyan ng fellowship ang mga estudyante, scholarship, ang
ginagawa ng RPER o Roadmap to Public Higher Education Reform ay nagsasara ng edukasyon at hindi ginagawa accessible. Ito ang pinakamatinding dagok at daluyong at bagyo na tumatama sa SUC ngayon. Pagtatanggal at pagpapawas eventually ng subsidy ng state doon sa SUCs ng kanyang budget. Ano ngayon ang gagawin ng UP? Mga kasama sa mass media, mga estudyante, bakit ipinabasa sa estudyante ang renta sa dorm? Umamin sila kagabi sa aming dialogo. Kahit pabayarin mo ang estudyante doon sa bagong dorm ng 3,000, 5,000, 10,000, hindi kaya niyan ma-recover ang cost. Hindi rin niyan kaya natustusan ang daily operating at maintenance operation ng bawat dorms. Ngunit bakit pinipiga na para bang manggagawa itong mga estudyante at sasabihin pa sa atin ng ating magaling na presidente that it is not the business of the students to interfere with the governance of the university. It is their business to study. Ito po ang sagot namin sa presidente ating magaling na nagsasabi na wala naman daw talagang dormless doon na nag-ticket o nag-vigil, yun daw ay mga drama lang. Mga student leaders lamang yan. Saludo sa mga student leaders dahil ang mga student leaders natin wala rin dorms. So ang sagot po namin sa kanila ay kung hindi talaga business ng mga estudyante ng UP ang makialam sa governance, ito ay malaking pagbabalahura at malaking kabalituanan dahil hindi po yan ang tinuturo ng UPGE, General Education at Liberal Arts Education. Pinapalahura mo rin ang matagal na tradisyon ng UP na ang edukasyon ng UP ay hindi lamang tumaas ang grade, hindi lamang para makatapos at maging mga cum laude at maglingkod sa mga transnational companies at mga dayuhan at mga imperialista dayuhan niyan. Tinuturuan ng UP na ngayon pa lamang habang tayo nag-aaral ay dapat tayong makialam. Ang mga administrador na nagsasabing huwag tayong makialam, sila dapat ang ipikit at irali at patansikin sa UP sapagkat wala silang kuwang sa ating universidad. At sa mga nagsasabi na ang edukasyon daw ay preparation for life, umuwi na kayo dahil ang preparation ay ngayon na. Pag-agaw ito sa ating karapatan. Hindi kailanman business ng mga estudyante ang manikluhod, magpatirapa, umiyak hanggang maawa sa kanila ang mga administrador. Hindi rin business ng estudyante na pumila ng mahaba para lang hindi mag-i-underload. Umiiyak na sa harap ko eh. So imbis na ako, normal sa UP, na ang classroom ko ay 35 lang at 35 seats, umabot kami ng 55. Bakit? Matatanggihan mo ba ang isang estudyante nagmamakaawa sa iyo na sir, 6 units ako ay may scholarship, bracket, di ako mahirap from Mindanao. At pag hindi mo ako tinanggap sir, mawawalan ako ng scholarship. Sana naaawa, may mercy and compassion din, sabi ni Pope Francis, yung ating mga bureaucrats at ang ating mga bureaucrata na manhid at walang pakialam dahil pinapatupad lamang ang Roadmap to Public Higher Education. Ang Roadmap to Public Higher Education ay corporatized. Saan ka nakakita na ang dorm mo nagbabago ng polisiya, ngunit hindi kinukonsulta ang iyong mga estudyante. Ang yayabang nyo pa na sabihin na ang UP ay demokratiko, samantalang hindi naman talaga demokratiko ito. Ito ay authoritarian. Malapit na ka sa pagiging totalitarian ito sapagkat nagpapatupad kayo ng mga polisiya na walang konsulta at wala kayong habag sa mga estudyanteng tatamaan. Sana maranasan nyo rin yan na kayo ay mapatalsik isang araw sa bahay na binigay sa inyo ng UP dahil hindi kayo makabayad. Ito po ang isang matinding kwento na aking mahirap i-discuss yung RPER dahil napaka-abstract nito at polisiya yan. Pero pag pinapatupad po ng bureaucracy yan, parang napakaganda, episyente. At sasabihin pa sa aming kagabi, o tingnan mo, napaka-efficient ng ating door policy. Efficient? Eh bakit may nagrarally? Efficient? Bakit ang daming disgranted? Eh mas efficient pa tayo ng maraming surot, walang umaangal eh. So anong sinong surot sa atin ngayon? At anay, ang birokrasya, ang surot at anay at ang nagpapataba sa kanila ay ang Roadmap to Public Higher Education. Kaya kami sa content ay nakikiusap at kami ay nagde-demand na dapat babaan kung hindi man ilibre ang mga estudyante. Dahil ito po mas makakapag-aral ang mga estudyante ko kung hindi sila namang problema ng pagbabayad sa dorms. Mas makakapag-submit sila ng requirements kung sila ay hindi naggagagala ngayon at naghahanap ng mga subjects nila at dapat nakaupo na lamang sila sa klase namin at sila ay nag-aaral pero wala sila. Nagpapaalam pa, sir, saka na po ako papasok sapagkat naghahanap pa ako ng room, naghahanap ako ng dorm. O sabihin nyo ngayon, meron namang dorm sa labas eh. May dorm
Pero tandaan niyo ito, ang dorm ng UP ay walang katumbas, hindi mo mabibili yan at hindi yan mababayaran sapagkat may wifi, may security, may mga kaibigan ka. Dito ka makikita ng love life mo at kung magbuli ka ay kaibigan at sex life at kung ano mo dyan. Hindi yan mabibili at hindi yan mababayaran. Yan ang hindi makita ni Aquino, yan ang hindi makita ng aming administrasyon, kaya tayo lumalaban. Sa mga nagsasabi na magkibit-balikat na lang kami, na kami ay huwag na lang umimik, ito lang masasabi ko sa inyo, at ito ang bukang bibig ng mga aktivista ng dekada 70. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi kami, sino? Maraming salamat. Ang gandang mga. Maraming salamat.